Hello, Katden lovers and Katden followers, Mr. Alden Richards. Tahasang sinagot ang tanong patungkol kung bakit pribado ang Inel Spoon Love Life. But maraming salamat po. At ngayong araw ay pag-usapan natin si Katrin Bernarden Alden Richards dahil hanggang sa ngayon kahit po talagang ang dami pong mga lumalabas na balita patungkol po kay Katrin, no? Sa allegedly na parang inuugnay sa pangalan ni Miss Katrin Bernardo, but still talagang siya, woman of the hour. Ganon din po si Mr. Alden Richards, talagang pinag-uusapan pa rin siya. Ito lang po yung ibig sabihin niyan, very relevant talaga si Katrin at si Alden Richards sa showbiz. At syempre, aside from that, aside po sa mga issue, ay ang dami po talagang mga pinupukol na mga bad words toward Mr. Alden. Kaya naman itong si Miss Lolit Solis na isa sa mga tinutulungan nitong si Mr. Alden Richards, kasi si Miss Lolit kasi nag-undergo yan ng chemotherapy para po sa dialysis, para po sa kanyang sakit, no? Sabi niya po sa kanyang post, "Salve, naawa naman ako sa narinig ko na merong nagsasalita ng masakit against Alden Richards. Isa si Alden sa magalang marespeto na tao na nakilala ko. At parang ang too sweet to be true. Sana naman makita ng lahat ang kabutihan ni Alden Richards para malaman nila how nice and sweet person is Alden. Hindi balin mamaten basta nasa tabi ka ni Alden Richards. Tiyak ko na meron siyang makakapitan lagi. Kawawa naman kung walang tao sa tabi ni Alden sa mga panahong meron hindi nakakaintindi sa kanya. Dahil nga alam natin you can never put a good man down, mahirap pa rin walang sandalan si Alden. Don't worry Alden, kahit ano pang gawin nila basta alam mo." Ayun. So talagang tahasan pong pinagtanggol ni Miss Lolit Solis ito pong si Mr. Alden Richards dahil sa dami po ng mga isyong pinupukol sa kanya. Una na dyan na sinasabing paasa lang daw si Alden. So lumalabas na unti-unti ang mga totoo, no, sa social media patungkol sa bagay na ito. Sinasabi nila marami na daw pinaasa at promoting daw itong si Alden Richards. Pero once and for all, sa isang interview ni Alden Richards, dito natin naunawaan kung bakit mas pinipili niya yung peaceful at yung private na buhay at pribadong love life para sa kanya. So, sa isang interview na to, sinagot po ng tahasan ni Mr. Alden Richards kung bakit mas ginusto niya talaga na ilinghim or isikreto kung ano man po estado ng kanyang puso. Ito po yun, panoorin natin. Richard, bakit napaka-pribado mo pagdating sa pag-ibig? Parang yun na lang yung pwede kong i-protect, di ba? I think that's the only thing na I can say. Kasi kinakalkal po everyday. Isa sa major reason kung bakit mas pinipili ni Alden Richards na maging silent at mas pinipili ang pribado kung ano man yung tungkol sa kanyang love life, ano? Dahil nga marami mga tao interesado dito dahil pilit niyang kinikip. Dahil gusto niya talaga na kapag patungkol po sa love life, mas better at mas gugustuhin niya na siya at yung karelasyon niya na lang ang nakakaalam. Kasi di ba nga sabi natin sa showbiz kasi, the more na alam at talagang bilad sa publiko kung ano man po yung love life po ninyo, talagang gagawin kayo ng issue para sirain. Ito pa nga, hindi pa nga po lumalantad ang totoong estado ng relasyon ni Katrin at ni Alden Richards, but still, ang dami pong gustong sumira, ang dami pong mga issue na lumalabas, diba? Katulad po na sinabi ni OG Diaz, diba, sa kanyang channel, tapos yung sinabi ni Manay Lolit Solis sa kanyang channel. So, dito pa lang makikita natin na tama ang naging desisyon ni Alden Richards na mas maganda kung ipipribado na lang muna ni Alden kung ano man pong estado ng kanyang puso ngayon. At ganun din si Katrin Bernardo. Kung tingnan nyo kahit ano pong mga issue at gaano kaingay ang pangalan ni Katrin, pero never ever, kahit isa sa mga pamilya ni Katrin, at kahit isang post ni Katrin ang nagpaiwating patungkol sa tunay na estado ng kanyang puso. Kasi natuto na siya Mas gusto niya, parang natuto siya kay Alden Richards na kailangan, hindi lahat kailangan alam ng publiko. No? Ito nga, diba? Hindi pa nga official, pero still, marami nang gustong sumira. Alam nyo, ang dami na pong nagsalita patungkol sa Katrin. Mamaya isa-isahin natin yan. But before that, and for that, narito naman ang ilan sa mga comment at reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. So magbabasa tayo. Unahin po natin ang komento mula po kay Miss Herminia Mangilan. Sabi niya, "Ay nako, ewan po sa inyo, hindi ako naniniwala sa chismis. Sikat lang ang pinaniniwalaan ko kasi noong naghiwalay sila ni Daniel, sinabi niya naman ang totoo. Kaya magtiwala ako sa kanya. Maghintay lang ako pero hindi ako magmamadali at kung sino ang mamahalin ni Kat at Alden, okay lang ako kasi ako, ayaw ko din namang ibang tao ang mamili ng mamamahalin ko. Pero gusto ko sana si Alden at Kat ang magkatuluyan. Pero kung ayaw ng tadhana, wala tayong magagawa dyan. Nakadepende sa tadhana nila yan. Pero sa totoo lang, pwede tayong mag-idol sa kanila. Pero wala tayong karapatang mamili."
mamahalin nila. Tama ba ako, Miss Tarets? Which is true. Tama naman po sinabi ni Ma'am Jeremy niya Mangilat. Pwede tayong natin silang suportahan, mahalin. Pero yung to the extent na parang tayo yung mamimili para sa kanila. Pero syempre, kung tayo naman ang papipiliin, mas gugustuhin talaga natin na mas makatuluyan nga ni Mr. Alden Richards itong si Miss Katrina, no? Dahil kung tayo lang ang kung tayo mamimili, kasi syempre, katulad ng like kong sinasabi, si Katrin pa rin talaga ang decision maker dyan. Sabi ni Miss Beng Azucena, kapatid ni Alden yan. Ang layo naman kay Kat, from here to Rose ang layo highs. Makablog lang, niloloko pa mga fans, pati sarili ng nag-pick. True. Kasi nga may mga, luwabas kasi mga vlogs na parang sinasabi nila magkasama daw si Katrin at Alden. Hindi po yan totoo. Dahil ang kasama niya po doon sa odd photos na yun is yung kanyang kapatid. Sabi ni Miss Annabel Garde, ano daw Miss Tarets, wala sa body language ni Kat na gusto niya si Alden. Sure ako na hindi si Kat, ni Kat din fans yan. Kasi kung fans siya ng Kat din, nakikita mo kung paano nagbago ang araw ni Kat noong lagi niyang kasama si Alden. Marami pang behind the scene na di pa napapanood ng lahat. At yung sumusubaybay lang sa dalawa ang nakakita o nakakapanood like me. Lahat ng promotion ng HNA, nakapunta ako, nakapanood ako ng mga live videos. Diyos ko, makikita mo si Kat na super saya at grabe ang blooming niya. Aminin natin mga babae pag may crush tayo or which is true, diba? Kaya, may mga nagsasabi talaga na parang wala daw sa body language ni Katrin na gusto niya si Alden. Pero tayo kasi na nakasubaybay sa kanila araw-araw, nakikita natin na meron siya pinapakita. Sabi niya, nagbago din pananaw ni Kat sa buhay, nag-mature na siya. At kung di niya type si Alden, di niya iyaan hawak-hawakan siya ni Alden. Kahit off-cam, diba? Mutual ang feelings sila sa isa't isa. Yun lang ang masasabi ko. At private lang sila. Kaya wala tayong laging napapanood ng mga galawan nila. But 100% ako na meron silang update sa isa't isa. Kaya kampante ako sa Katrin. Kahit ano man ang chismis sa kanila, never ako maniniwala. Ayan. So, ganito katindi ang kanyang paniniwala sa Kat din. Sabi ni Miss Bridalyn Barce, malalaman natin yung lahat sa birthday ni Kat. Kung invited ba si Alden sa birthday niya? Kasi kung invited, alam na this. Pero kung walang Alden sa birthday ni Kat, may nanalo na talaga. Sure na yon. Doon natin ma-analyze. Kaya doon si Alden sa birthday niya last year kasi paparating sila ng movie. In short, pang promo lang ang gesture nila. Ow, how sad. Pero buhay ni Kat yan. Totoo naman, di ba? Kasi kung makikita natin talaga yung sinceridad ni Alden Richards, diba? Nung pagpunta niya sa birthday nga ni Kat that time, sabi ni Miss Jevelyn Fahut, kahit anong paninira ng ibang haters, vloggers kay Kat at Alden, hindi mawawala support namin sa kanila at pagmamahal sa Kat din. Kaya sorry na lang sa mga vloggers na grabe kumuha ng fake news. Salamat Miss Darren sa pagtatanggol mo sa Kat din. The best ka talaga. Thank you Ma'am Shi. Sabi ni Cora Weber, consistent si Catherine Bernardo sa kanyang display of concern for Alden Richards, Opcom, as well in their PDA. Panatag pa rin ang Kat din team. Diretso, no? Marami pa rin talaga mga Kat din na talagang hanggang sa ngayon ay pinangahawakan natin yung mga napanood natin, nakita natin sa mga interviews, diba? Kasi sabi po kasi sa katulad po sa Bible, diba? Out of the abundance of the heart, the mouth speak. Kung ano daw yung nilalaman ng puso mo, yan ang lumalabas sa bibig mo, which is yung nakita natin kay Alden. Sabi ni Papol, sabi niya, same here. Wala talaga sa body language ni Kat na gusto niya si Alden. Promo lang talaga. Well, if talagang sila lalabas din. But now, I don't see it coming. No one can say to Kat, yan ang piliin mo, yan ang jowain mo. She has the right to choose on her own, not the fans. Mukha namang happy si Kat and dead ba lang sa mga chismis. Chismis is good for her kasi it means relevant siya. Talaga, sikat na sikat. Ayan. So, ito naman yung kanyang point of view with regards to this. So, sabi ko naman sa inyo, lahat naman ng mga point of view ninyo, isire-respect natin yan, diba? Kasi po yan yung opinion nyo po yan eh. At the same time, yun yung nakikita po ninyo, nararamdaman. Di naman natin pwedeng baliin yun at diktahan kayo sa kung ano man yung mga napapansin po ninyo. Sabi ni Sir Joel Lopez, malabo yung sinasabi nila, samantalang noon pa man si HLG, pareha titig ni Kat kay Alden, halos ayaw niyang kumurap sa pagtitig kay Alden. Kaya nga nagselot si Daniel dahil nararamdaman niya na crush ni Kat si Alden. Kasi nakikita niya na mukhang mabait at matalino at gwapo pa. Actually, totoo yan, pinagsilosan niya ni Daniel, pero never po inamin ni Daniel na nagselot siya kay Alden. Kasi parang siya doon 100% confident siya na siya lang talagang gusto ni Kat. So, that's it for